At talaga nga namang ito po ay kagimbal-gimbal. Alam niyo kung ano po yun? Aba, si Marcos, kinain na ng lupa. Bakit mo nang sinabi yon sa rally? Wala ka na makitaan sa natin. Wala ka na bang kahit kaunting pagmamahal sa akin? Kapatid mo ako! Nirespect kita bilang ate! We must work together to ensure a brighter future for our community. Objection, Your Honor, please. Objection, Your Honor, please. Objection overruled. Here. Please! Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Nako, yari guys, si Marcos Jr. natagpo ang walang malay. Aray ko. So yun guys, welcome to my vlog. It's me again, boy, Sarsa. So mga babayan, napakaganda ng pag-uusapan natin. Napanood yung preview kaya Boss Banat Pie. So sa video nito mga babayan, makikita niyo naman talaga sinugod sa hospital si si Marcos Jr. Pero hindi. Sinugod siya sa hospital. Napaginipan ni Boss Banat Pie kasi nga lagapak sobrang baba na ng trust rating ni Marcos Jr. mga babayan. Di ba? Hanggat pinababagsak niya si Inday Sara, si BP, lalo naman siyang nalulugmok, lalo siyang kinakain, lalo siyang pinababagsak ng taong bayan, yung mga ratings nila. Kahit magbayad ata sila, ayaw naman din tumaas ng kanyang ratings Oo. Kasi naman mga mabayan, wala baga wala sa puso, baga wala sa puso yung kanyang paghahanap buhay, pagiging presidente. Kaya yan, naging negative 1,000 na. Negative 27. Biruin mo, malapit na matapos ang iyong termino, si Marcos Jr. mga babayan, ay hindi man lang yata makakatikim ng positive. At declare, kala ko ba tawag dito, kala ko ba umaangat na yung Pilipinas? Ba't parang si Bongbong Marcos bumababa? Ano ba yan? Totoo ba yung sinasabi nyo o fake news? Mahilig kayo sa fake news, hindi ba? Dapat ang ibalita mo, Anti-Claire, si Marcos Jr. nag-positive. Hindi ibang positive sa ganun, nag-positive ratings. Wala na ba kayong bayaran na mga nagsusurvey? At ay puro negative na lang, wala, kung ganyan ang mangyayari kay Marcos Jr., isusugod sa ospital yan. Maatake sa puso. Si Marcos Jr. natagpo ang bumagsak. Bumagsak pala ang ratings niya, wala. Kahit ano pang gawin niya, mga babayan, magbalita man siya ng umaangat ang Pilipinas, gumaganda ang Pilipinas, wala rin patuloy pa rin na nagni-negative. So ano ibig sabihin nun mga babayan? Hindi naniniwala ang mga taong bayan sa kanya. At pati kay Anti-Claire at sa mga taga-balita niya, mga tanso vlogger, wala naniniwala sa kanila. Bakit kaya? Ano sa tingin nyo? Ba't wala naniniwala sa kanila mga kababayan ko? Diba? Patuloy naman ang pag-angat na hindi naman nararamdaman ng taong bayan. Ang flood control hindi pinag-uusapan. Alam mo Marcos Jr., mas maganda pangunahan mo yung investigasyon ng flood control. Baka maaring umangat ka pa, yung negative 27 mo baka maging negative 10 na lang. Maging negative 10 na lang, diba? Kita nyo mga babae na kahit siyang lugar na mayroong flood control na ghost, di ba? Puro baha, mga basura. Yung iba kasi mga babae natin, wala mga disiplina mga babae, tapon dito, tapon doon ng mga basura. Ngayon, bumabalik din sa kanila, di ba? Tapos ngayon, di ba, nakakahiya mga babayan yung nangyayari, Hindi pinag-uusapan yung flood control na mga nangyayari. Ngayon, yung baha na ang mismo ang nagsasalita, na imbestigahan na
yung flood control na yan. Di ba? Yung baha na mismo ang nagsasalita. Oh, naimbestigahan na ang flood control na yan. Kasi hindi na maganda nangyayari. At mga kababayan hindi pa masyadong umpisa ang tag-ulan. Sa Metro Manila hindi pa nga bagyo yun eh. Kita mo nagsilita na yung tubig, yung baha, di ba? Nagsalita na. So ano pang hinihintay natin? Di ba? Dapat imbestigahan na. Di ba? Sir Boying, ano ba yung pinaggagawa mo na yan eh? Puro kayo impeachment, mukhang tatagilid naman yata kayo. Tagilid na nga kayo, no? Yung mga witness nyo na pinaglalabas dyan, ha? Sablay nga ni, hindi marunong bumasa ng script. Aray ko. Yung script na nga lang, tatanga-tanga pa. May panibago daw sila mga babayan na lalabas na witness eh. Pakabisado nyo muna yung mga script nyo na yan para namang maganda-ganda naman yung record nyo. Kinakain kayo ng buhay ng mga ng mga abogado ni BP Sara, di ba? Kaya wala, no, mga babayan. So ano masasabi nyo sa video na to, mga babayan? Panoorin natin yung full video dito kay Boss Banat Bay, mga babayan, para maliwanagan natin. Sinasabi na tagpuan daw na walang malis yung mga Bong Marcos. Totoo ba yan? Marites lang, no? Pero sa akin, sa paliwanag ko, natagpuan si Marcos Jr. na kawawang nilalang. Di ba? Kasi wala pero mo negative. Sa lahat ng naging presidente sa Pilipinas, siya lang yata yung may pinakamababang ratings. Pero mas maraming achievement umano, sabi ni Auntie Claire. Pero bakit negative? Auntie Claire, pagka may achievement ang isang bansa o isang pangulo, dapat tumataas ang ratings. Intindihan mo, Intindihan mo, Auntie Claire? Ano ba yung mga pinagpapalabas nyo dyan? Ayusin nyo. Di ba? So, ano masasabi nyo guys? Hintayin ko inyong comment sa video na to. Di ba? Nakakatawa. Comment nyo dyan, like itong video na to, share nyo mga babayan. At wag ka muna nga alas dyan kasi ituloy mo yung full video dito. Kaya Boss Banat Bay, ano pang hinintay mo boy? Daldal mo, play mo yan. Let's go. Magandang araw mga banateros, at eto na nga, magbablog po tayo habang tayo ay bumabiyahe dahil may breaking news po. Malupit na breaking news pong nangyari, at talaga nga namang ito po ay kagimbal-gimbal. Alam nyo kung ano po yun? Aba, si Marcos kinain na ng lupa. Bumagsak na ng todo-todo. Negative 27 na siya. Yung trust rating ng mga Pilipino sa kanya, wala na talaga. Negative 27. Alam mo, kung ako yun hindi naman ako siya masyadong nagmamalinis, Pero kung ako yun, mga banateros, magre-resign na ako. Kasi isa lang talaga ibig sabihin nun Ayaw ka na ng mga Pilipino. Di ba? Ayaw ka na. Para bagang ganire. Halimbawa, yung jowa mo, di ba? Yung jowa mo, nagloloko. Ayaw na sa'yo. Pag nagloko siya, ipinapakita niya pa sa'yo. Inuuwi niya pa yung lalaki doon sa bahay niyo para ipakita sa'yo. Katawa nga ako, may napanood akong isang reels na napanood ko. Yung babae, katabi niya yung lalaki na hindi niya asawa. Tapos inihimas-himas niya. Yung lalaki, tulog, nakadapa. Tapos pagpasok ng asawa, yung totoong asawa, sabi ba naman nung asawa, "Oh, sino yan?" Sabi nung asawa. Sabi naman nung yung asawa niyang babae, sabi ba naman, kasi siya nagbabayad ng kuryente natin. Siya rin nagbabayad ng ating mga bills o tubig. Siya din nagpapagawa ng mga sira dito sa bahay. Siya lahat. Kaya kailangan kong alagaan to. Ikaw naman, wala ka naman trabaho, wala ka naman ginagawa. So, okay na to, hayaan mo na to. Alam mo, ang catch doon, sabi ba naman ng lalaki, yung asawa na lalaki, sabi niya, abay kung ganun, kumutan mo yan, baka mamaya lamigin yan at magkasakit. Alam mo yun, natawa ako doon Actually, simpleng comedy lang yun. Pero nakakatawa doon kasi at least yung lalaki na yon, inamin niya na talagang wala siyang silbi. Alam mo na, maraming ganung mga asawa ngayon walang silbi, yung tambay. Kasi jowa kayo ng jowa ng pogi. Marami ngayon yan, dami kong kilalang ganyan. Jowa ng pogi, wala namang pera. Ayun, pagka anak sa kanila,
as in, lagi na nag-aaway, pasakit. Kasi alam mo, ang pag-aasawa o pagbo-boyfriend, huwag nyo ipagpapalit sa 5 minutong sarap. Huwag nyo ipagpapalit doon. Siguraduhin ninyo yung lalaki may direksyon sa buhay. Kung walang direksyon na lalaki sa buhay, nonsense. Huwag nyo ipagpalit sa 5 minuto, 10 minutong sarap. Ah, pogi kasi siya eh. Ang ganda ng abs niya. Aanoin mo yung abs niya, wala na kayong makain. Aanoin mo yung abs niya, wala kayong pambayad ng kuryente at tubig. Di ba? Anong punto ko dito? Kasi si Marcos, kahit sinusuka na siya, tayo, nagsisimbolo ng kanyang asawa, pamilya, anak, sinusuka na siya dahil wala siyang silbi. Mantakin mo, wala siyang silbi. Sinusuka na siya. Tapos, pinagpipilitan niya pa rin yung sarili niya. Di ba? Kaya yung mga may dignidad pa ng mga kalalakihan, expect na, wag na tayo mag-expect pala kay Marcos na may dignidad dyan. Pero yung mga merong pang dignity na natitira, honor doon sa mga kalalakihan dyan, pag kayo sinusuka na ng asawa ninyo dahil wala kayong silbi, abay, umalis na kayo. Mag-alsa balutan na kayo kasi kawawa naman yung magiging pamilya nung babae. Sabihin, yung anak nyo. Diba? Kaya mo na iba na mag-take over. Aminin mo na lang na isa kang walang kwenta, isa kang tambay, isa kang mahinang nilalang. So, aminin mo na lang yun. Eh, si Marcos, kahit ganito, na wala na yung tiwala ng taong bayan, imaginein mo. Napanood ko nga sa news negative 27. World record daw. Eh, si Pangulong Duterte, tapos na ang termino, sobrang taas pa ng tiwala ng taong bayan. Di ba? Kaya, yung pinalalabas ng mga bayarang media, yung mga pokpok na media, yung pinapalabas nila na kesyo ayaw na ng tao kay BP Sara Duterte o sa mga Duterte, yan po ay isang katarantaduhan. Isa pong katarantaduhan yan. Hindi po totoo yan. Yan po ay packaging lang nila para sabihin na mumihina si BP Sara Duterte. Hindi po totoo yan. Sabi ko nga sa inyo, mag-eleksyon ngayon, landslide yan. Landslide sigurado si BP Sara Duterte. Bakit? Kasi kitang-kita ng mga Pilipino na itong taon to, matindi ang pinagdadaanan, matindi ang panggigiba, matindi yung pagbabatikos, paninira ni Auntie Claire at ng buong gobyerno, and yet, nakatayo pa rin. And yet, lumalaban pa rin. Diba? Iyan po ang isang katangian ng matigas o matibay o malakas na presidente o leader. Hindi katulad ni Marcos, pag merong pagsubok na dinadaanan, tapos tatanungin siya ng media, lalo na pag foreign media, tatawanan lang niya. Kasi nga, walang alam. Alam mo, sa totoo lang si BBM ang sa tingin ko pinakabobong presidente meron tayo. Oo, nakagraduate siya ng Watson kuno o Wharton kuno, nakagraduate siya. Pero alam niyo, sa totoo lang ay hindi pala yun, si Maroas pala yung sa Wharton. Nakagraduate daw si Marcos, pero pagdating sa totoong buhay, yung application, yung problem solving sa buhay, wala si Marcos. Tama talaga yung atin niya na si Amy Marcos doon sa pelikula na pinalabas na, tandaan ninyo, yung pinalabas na pelikula na yun, tamang-tama talaga. Yung sinabi ng kanyang kapatid doon sa pelikula na through the experience ng father, di ba, ng kanyang tatay, na sinasabihan siya na walang alam itong si BBM, walang ginawa ko hindi mag-party, walang ginawa ko hindi magbulakbol. Alam mo, sa totoo lang po hindi ko lang sinasabi sa inyo ito ng ilang beses ko na sinabi sa inyo to. Naalala ko noon nung naimbitahan si Mocha noon sa bahay ni BBM noon. Sumama pa nga ako noon Nung kausap namin si BBM, sabi ko, ito yung taong hindi ko kasi alam na yung paratang pa sa kanya noon na sabog o addict. Hindi ko pa alam yun. Wala pa akong idea doon. No idea kung totoo ba yun. Hindi. As in, wala akong idea pala. Hindi lang sa totoo yun o hindi. Wala akong idea noong time na yun. Pero, kini-question ko na sa sarili ko. Sabi ko, anong klaseng tao to? Ito ba yung sinasabi nilang anak ni Marcos na matalino? Kasi supposedly, di ba? Si Marcos, yung senior, talaga namang matalino yun. Bandang dulo, ginamit na nga lang sa hindi maganda. Pero matalino talaga yun. Pero itong si BBM, nung
nung nagpunta kami doon sa bahay niya, yung na-meet namin, wala talaga. Mahina talaga. Latak, ika nga. Alam niya yung latak? Yung, tangina, senador ba to? Ano ba ito? Politiko ba ito? Ano ba to? Yung parang yung anong tawag mo doon? Bubbling ba yun? Yung parang nagsasalita lang ng walang sense habang kausap mo. Parang sa madaling salita, para puntang nga. Talagang ganun. Kaya nung kumandidato siyang presidente, ako 100% na ako. Sabi ko, hindi ko susuportahan to. Hindi ko talaga. Magmumukha kaming tanga. Hindi lang weak president, pero mukhang tanga. Walang alam to eh. Yung, alam mo ito yung social na spoiled brat na hindi alam yung mga solusyonan yung mga problema sa mga maliliit na bagay. Halimbawa, ito yung tipo ng may kotse, may McLaren, mga ganyan-ganyan, yeah? May malupit na sasakyan, pero pag na-flatan, hindi alam ang gagawin. O di kaya pagka mahina ang malambot ang gulong, hindi alam ang gagawin. Ito yung tipo ng tao na ganun. Kaya sabi ko, how can this person manage the whole country? Kaya at that time, convinced ako dun. Hindi ito karapat-dapat maging pangulo. And look what happened now. Di ba? Tulad nga na sinabi ko sa interview namin, pag-uusap namin ni Senator Amy, talagang binusisa ako siya, ano ba problema? Kasi medyo umiiwas siya sa mga tanong. Sabi ko, ano ba talaga problema? Sino ba talaga ang problema? Eventually, sinabi niya na yung kanyang kapatid ay wala ng kontrol sa mga nakapaligid sa kanya. At mukhang ganun nga nangyayari. Alam mo, meron pang ngayon, isa pang matinding nangyayari na hindi masyado ito napapag-usapan, pero matindi ho ito. Maniwala ko kayo sa akin. Mayroon mga lumapit na sa aking hug racer. Alam niyo, hug racer, yung hindi yung nangyaya ka pa. Yung sa baboy. Alam niyo, pumirma si BBM ng isang parang executive order na mag-import pa ng mas marami na baboy. Ang unang reklamo ng mga hog racer na ito ay yung ang dami-dami nating baboy. Bakit kayo mag-i-import? Katulad din yan sa sugar naalala nyo? Kasi remember, nag-ano na siya ngayon nagtutugma-tugma na siya. Bakit? Kasi naalala niyo yung sa sugar noon sa importation, marami nagsabi kumikita diyan. Tapos inisa-isa na yan, lahat ini-import. Ngayon, baboy na hindi na pinapansin dahil nga natatabunan ng flood control, impeachment, natatabunan. Pero yung import na yan, ay grabe na ho. Pinapatay na talaga yung mga hog racer, yung mga nagninegosyo ng baboy. At ito matindi dyan, ha? Di ba kinunik mismo ng mga Marines, yung 18 Marines, o 22 na sila ngayon? Kinunik mismo nila na may perang nanggagaling mula sa importation at napupunta sa Malacanang. At kung kani-kanino. Ibig sabihin, kasi di ba tatanong nyo, yung maleta-maleta na yan, hindi lang sa flood control galing yan, ha? Ang bintang nila, di umano, allegedly, nanggagaling sa Bilibid, nanggagaling sa customs, importation, doon nanggagaling yung pera at nagiging maleta at pinamimigay sa mga congressman at sa mga public official, mga DPWH. Doon nanggagaling yung pera dun sa importation. Isa yan sa source, yung importation. At ito pa matindi nito. Dahil nga doon sa sobrang daming importation, hindi nababantayan yung mga baboy na pumapasok. Nahahawa yung mga baboy natin. Yung mga baboy natin, nahahawa. Nagkakaroon tuloy ng matinding namamatay yung mga yung mga baboy na sa atin. Bakit? Kasi yung sa atin, may sistema sila Pare, itong barangay na to, yung baboy dyan lang, bawal lumabas. Anything na lumabas dyan sa sa barangay na yan, bawal na. Kontrolado pag local mga baboy. Ang problema talaga pag nag-import na. Kasi pag import niyan, alam mo ba yung mismong sa sobrang komplikado. Sa sobrang sa sobrang hirap mag-raise ng baboy. Pag ikaw kumain ka daw ng baboy na may yung swine na yan, hindi ka naman walang manifestation sa iyo. Ibig sabihin hindi ka wala kang sakit. Pero, since kumain ka niyan, tapos pumunta ka doon sa babuyan, mahahawa yung baboy. Ganun katindi. Kaya nga ngayon, dahil sa dami ng import na hindi naman nakikita kung ito may sakit o wala, ngayon, pupunta ngayon dito sa mga malalapit sa mga farm na mga babuyan,
nagkakahawaan at ngayon nagkakamatayan ng baboy. So sa madaling salita, double whammy nangyari. Nalulugi na nga yung dahil sa pag-i-import, dahil binabaha na tayo ng baboy mula sa ibang bansa. Nalulugi na ha. Tapos pinapatay pa nito yung mga baboy na meron tayo. Ganong katindi. Ewan ko kung ito'y dumadaan sa radar ni Marcos. Parang wala siyang kaalam-alam dito na nalulugi na. At alam mo, they're trying their best na na manawagan sa gobyerno. Wala nang pumapansin sa kanila. Kaya nga nanawagan na sila kay Banatbay kasi wala na nang pumapansin sa kanila. Yung mga supposedly susumbungan nila ng mga politiko, wala na rin. Ang utak nasa impeachment. Ang utak patalsikin si BP Sara Duterte. Kawawa naman. Sabi ko, pambihira naman buhay to. Kawawa talaga tayo mga Pilipino kasi para tayong pamilya na walang ama. Ay alam mo naman sa Pilipinas, pag sa mga family pa lang pag walang tatay, talagang madidiskaril ang pamilya. Paano pa kaya yung bansa? Bansang walang presidente. Talagang madidiskaril po. Talagang magkakaloko-loko. Alam mo, kawawa talaga tong bayan natin. Ay nako. Anyway, pag-uusapan pa natin yan sa mga susunod pa nating vlog kasi napaka-importante ng issue na to. Itong pinapatay na industriya ng mga hog racer. At the same time, itong walang kakwenta-kwentang pangyayari pagdating po sa impeachment, na ang focus ng ating gobyerno ay impeachment. Kaya tingnan mo, bumaba yung survey. Kasi gutom ang mga Pilipino. Walang pera mga Pilipino, tapos ang inaatupag, impeachment. Mali talaga to si Marcos, sablay talaga anyway, till next time, pag-usapan uli natin yan. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po niyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng asa. Di mo man laging nasabi ang tama, pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka sakdal gaya naming lahat, pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan,
ka na sa mga batikos. Wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot. At ngayong wala ka ng kapangyarihan, tatay, Ang magtatanggol sa'yo ay hindi ka nag-iisa kahit ngayon. hanggang sa dulo, tangan ka pa rin Sa puso ng batang minsan mong pinagkain, hanggang sa dulo di ka nag-iisa. Ang dasal ng bayan ay sa'yo pa rin. Katay kami naman ang lalaban sa ngalan mo, sa alaala mo. Hanggang sa dulo. Dalangin ka ng puso ng masa. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna. Iyan, no? Tapos, isa pa. Di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. O, okay na.